Ayan, alam niyo po yung mga nanay po ninyo pag nagluluto pong bagong kasama po minsan yung balat o minsan sa mga ulam. Ayun na po yung tanong. Kasi naharabas na yung mga baganggalang nila sa kakasismis bago magluto at nagmamadali. Isa po natin po, gano'n po gagawin ko gusto yung old style. Namimig ko rin po yung kasama balat ng baka. Ay, nakakamiss po talaga ang Pilipinas. Ingat po ha. Tama ko po pa fast forward na lang po. Bagoong lang po iisap na natin kasi nakapagluto na po kahapon ng adobo. Golden brown ko lang po yan. Ayan po, napakabango. Tapos sunod ko na po yung sili. Mas maganda po talaga napiprito po yung sili. Nare-reduce po niya ng ano yung anghang. Lalo na sa mga other Asian cooking. Napapansin po ninyo, piniprito nila ang bawang at sili. Yan. Yan po yung gusto ko, medyo sunog. Lagyan po natin ang sibuyas. Hindi po ako maglalagay ng kamatis. Kasi minsan pag may kamatis po madaling masira po yung bagoong. Lalagay ko po ito sa rep. Siyempre sa Pilipinas, depende sa inyo kung saan i-store o itatabi. Para mas madali po maluto ang sibuyas, lagay po kayo ng konting asin para mag-reduce ng liquid. At mabilis pong maluto yung sibuyas. At paglalagay po tayong asukal. Asukal na pula po gagamitin ko. Ika-caramelize ko po kasama po ang bawang sibuyas at sili. Opo, wag po muna maglalagay ng tubig para mas maganda ang pagkakalapot ng asukal. Medium high heat po yung apoy ha. Ayan, ganyan po dapat. Nagkakaramelize po yung asukal. Huwag po ka naglalagay ng tubig ha. Dahil bigla pong mag-overflow po yan. Mamaya po tayo maglalagay ng tubig. Lagyan po muna natin yung bagoong. Gisado na po ito. Galing po ito sa Pilipinas. Nabili ko sa Asian shop. Lagyan po muna natin ito isang bote. Isa natin ng maayos. Itong pangalawang bote tuloy garapon. Ito mas malatot ng isa lang ito. Hintayin nyo lang po yung medium high heat para yung gisado, yung bawang sibuyas kumapit at lumasa ng maayos po sa bagoong. Kasi minsan pag nag-iisa pa tayo, pag nagisa na yung bagoong, papatay na natin na po. Hindi po ganun. Hindi nyo ma-appreciate ang lasa. Yan, diba? Ang daming bawang sa kasibus. Yan po gusto ko. Anghang. Tamis anghang na bagoong. Napakaganda. Alam po natin kuluan na kuluan po yan. Ayan, umukulo. Pag umukulo na syempre yung pinaglagyan ng bagoong kamasin natin sa tubig. Saka ilagay natin dyan. Ilagay natin. Mahal pa naman ang bagoong. Grabe, di ba? Hindi natin sasayangin yan. Bawat hibla ng alamang sisimsimin natin mula sa garapon. Yan, rinaw po natin. Huwag niyo pong hinaan ng apoy ha. Napaganda po. Yan po yung gusto ko sa bagong. Hindi na po masyadong malagnaw. Mamaya medyo palalaputin ko ng bagya. So po may konting lagnaw. Pakulan lang po natin mabuti. At habang kumukulo, lagay na po natin yung mga buong sili. Lalo pag lalagay tayo sa mga garapon, may buong sili. Napaganda pong presentation kung bibenta nyo po. This is what I was talking about. Di ba napaganda po ng resulta? Ganyan po, makulay. Di ba? Kasi kinaramelize natin yung asukal. So, nag golden brown siya. Tapos, luto natin ba? Tingnan po natin. Ayoko po na masyadong matamis. At ayoko naman po na masyadong maalat. Naglagay na rin po ako ng konting betchin.
Pag titingnan po ninyo, huwag nyo agad sasalaksak sa bunganga ninyo. Kasi mantika ng bagong may babaw po. Hipan po muna niya. Palamigin po muna yung ulo niya. Hindi. Bagong. Tingnan na natin. Napakasarap pa yun. May sipa na ang tama-tama na po ito. Ready na po. Kain na po tayo. Mabuhayan! Maraming salamat po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo na by safe po ang lahat. Bago tayo isang salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo po sa amin sa araw na ito. Bawat isa po, ligtas. Pinapapagsaluhan po sa pagkainan. Lalo na po sa panahon po ngayon, marami pong dilubyo, pagsubok, ang aming nararamdaman. Lahat po sana naapektuhan ng mga pagsubok ay makabangon po yung noon at lumaban ng patas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga sa buhay. Kaya pong bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo sa kanila Jesus. Amen. Iapisa na po natin. Lagay po muna ako ng bagoong po. Hindi po ako naglagay ng baboy sa bagoong kasi minsan pag tumatagal puro sebo, puro mantika. Yung balat po pang naluto ng matagal. Lambot din yung bawang. Pakabango. Ito po yung masarap aming sili. Takam na ako. Guys, time. Ano tayo ng bag na chicharon? Nakabili po. Last na lang po yan. Wala na po dun sa Asian shop. Ayan po. Ito po mangga natin, mahaliba na. Ibig sabihin, pahirom na. Pero may lutong pa siya. Sarap ng bagong, hindi masyadong mahalat. Sili. Sa ngayon dito sa lugar po namin, medyo mataas na po yung demand ng bagoong. Kaya marami na nagbebenta. Madami rin po mga Pilipino dito.
Pag maulan, ganito ulam. Napakasarap. Inisip po ninyo ano po itong ganito. Ano po yung masana sa part. Lalagay po sa chile para hindi lumambot. Marutong pa rin siya. Di ba? Inuulam. Ito yung balat ng bawang. Tingnan natin. Nangunguya ng maayon. Inuulam ko po yan. Hindi ko po namumukbang, inuulam ko yung masanas na yelo sa bagong. Ulam ko po. Paano na masanas, minsan tamad po magluto. Nakanuwa ko sa park. Kaya bibili ko po sa shop. Hindi talaga malutong. Finish apple, may kaunting asin. Ginujuice nila. Sarap sa bagong. Ito naman ako. Kapag yung adobo po, pag patuyo na, chicken adobo, palapot na, takpan nyo po. Tapos it's very low heat. Lalambot po na lalambot yung manok. Tapos yung both ends. Both ends po ng buto. Kabilang dulo. Makakain ninyo. Masanas nila. Kaya dalawa na lang natin. Naku, malalaki ni masanas. Sigurado sa park. Ulan ng ulan. Saka yung peras. Wala na. Ubus na sigurado yun. Mga bata gusto ng peras eh. Kabuti dapat ngayon this yung mga matagalang. Buong linggo pong umulan, tayo makalabas. Sana this weekend makalabas tayo. Masana Spanish apple po, para talagang bayabas ang lasa. Lalo na yung peras, bayabas na bayabas po talaga lang sa pagbubut pa. May tamis, may konting asim.
Perfect na perfect yan sa mansanas. Wala na ako lalagyan iba dyan. Ganyan na yan. Alam niyo ang paborito ko sa mga adobo. Pakpak yung likod ng manok, daig. Masarap sipsipin. Makabigyan ko ng finish pagka makagam adobo, luluto ng baba ko. Sige na adobo. Gusto po nila may atay, po. Gusto nila atay sa adobo. Pag nakakain ko yung likod, pakpak. Baka hindi siya pakpak, pero yung likod, pati yung bala ka nakain. Hindi sila kumakain. Kaya nila yung mga meaty part, yung malalaman lang. Tapos pag ganito, o kahit anong basta pag ganito, pag ginagawa ko yung buto na ganito, titingin sila, sabi nila, kawawa daw pag may aso. Ako lagi, baka wala naman, sabi ko, hindi mo pwedeng bigay ang buto ng manok sa aso. Alam naman nila, nag-joke lang nila. Smart ako, smart. Sili pala nakatago sa bagong. Yung buto ng sili, ang nakagat ninyo. Ako. Ng bagnet. Bagnet chicharon. Ito. Isa nabibili ko po sa lahat ng Asian shop. Na bagnet chicharon F2 po yung pinakamasarap. Pero yung chicharon po ito. Bagnet style. Galing po sa Netherlands. Hindi po galing sa Pilipinas. May mga ba... sili. Excuse me. Maluwa-luwa ako dun, In-underestimate ko yung sili. Hindi masyadong mga... Isa sobra kang ham. Sorry. Maluwa ako dun.
Sarap. Mo yun. Guys na yun, baka naman may mauulam ako ng chicharon. Ubus ko na adobo, tinatamad ang magluto. Basta chicharon ko mamaya. Kakain ako ng pero pang tangerine, saging, saka putsata ako mamaya. Bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming excuse me. Panginoon, maraming salamat na masabihan binigay po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa pong bilamante bago po matulog. Kung wala po lang po namin kaligtasan, mas meron po pagmamahal sa pamilya natin pa sa mga magulang. Ay hiling po namin ang bawat isa po magtulungan, lalo na po sa panahon po ng mga sakuna dilubyo. Pagsubok kayo na po, bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa araw na Jesus, sabihin. Paano po? Maraming salamat ang po sa inyong oras sa ila sa pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang!